may gumamit ng aking credit card. Like, OMG guys, 24,000 pesos. Hi guys! My name is Joy and welcome to my channel. For today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin o yung experience ko kung saan may gumamit ng aking credit card. Kinaisip ko na gawan ko to ng video for awareness na lang din, lalo na dun sa mga may credit card na dapat mas ingatan pa natin guys. In case na may mabiktima man, alam niyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Una sa lahat guys, gusto ko lang sabihin na aware naman ako sa mga link na yan. Ang dami kong nare-receive ng mga text messages, di ba halos everyday pa nga na may kasamang mga link. Hindi ako nag-click niyan, hindi ako nag-open yan kasi aware ako sa ganyan. Pinanggagamitan ko lang ng credit card ko ay yung GrabUp, Lazada, Shopee, yun lang guys. Kasi yung Apple ID ko, nakalink naman siya sa GCash. Anyway, ito na guys ha, i-share ko sa inyo kung ano yung buong nangyari. At kung na-solve ba yung case ko, panoorin nyo hanggang dulo. May 18, 2025, pagagising ko ng umaga around 9 a.m. Unang gagawin ko, kunin ko yung phone ko, magsi-cellphone ako, tapos nakita ko nga na merong notifications from BPI Purchase Alert. Ayun na nga guys, nakita ko yung messages from BPI. Dalawa po ito. Purchase Alert. Your primary card ending blah 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 had an approved transaction of USD 189.97 at Top Gadget Life. So dollars po siya, hindi siya peso. Tapos yung sumunod naman, approved transaction of USD, mas malaki-laki to guys, 239.99 at vitalv.com. So yun yung pinag-orderan niya, dalawang website, Top Gadget Life, tapos yung isa naman is vitalv.com. Nung pagkakita ko pa lang nito, kasi dollars siya, kinumpute ko agad yun guys at around 24,000. Like, OMG guys, 24,000 pesos. Sobrang laking pera na yun. Grabe yung kaba ko nun. Ito yung unang gagawin ninyo. Step number 1, open your online banking app. Open ko nga yung aking BPI app guys. Tapos, pumunta ako ng credit card. And then, meron doong temporarily block the card. I-on nyo yun. Kailangan ho natin i-block yung card natin. Kasi, pag hindi natin agad-agad na block, may tendency na baka gamitin niya ulit yung card ninyo. Diba? Baka after an hour, may makita na naman tayo notification na purchase alert. Oh my God. After nyo ma-block yung card, next step na ginawa ko, step number 2, tinawagan ko si BPI. So, call your bank. Tinawagan ko si BPI guys, and by the way, pwede kayong gumamit ng phone kung wala kayong telephone. Make sure lang na may enough load kayo. So that time nag-load ako ng 200 pesos. And then mabilis naman, sinagot naman agad ni BPI yung tawag ko. Tanungin muna ni BPI yung inyong details para talaga mas secure kung ikaw ba mismo yung may-ari ng card. So nagtanong siya ng full name ko, birthday, tapos full name ni mother. After nun, in-explain ko sa kanya na may unauthorized transaction sa aking credit card na dollars. Sabi ko na hindi sa akin yon. Ang sabi niya sa akin na ipo-forward pala yon sa team, sa ibang team. Sabi niya 10 working days or 10 banking days yung antayin ko. Tsaka ko malalaman kung na-solve pa yung ni-report ko. Or di kaya, check ko daw sa aking latest statement of account, makikita daw doon kung okay ba or hindi. Nagtanong ako kay BPI guys kung in case ba, may malaking chance ba na mabalik sa akin yung pera nila. Kung wala namang pong OTP, may chance naman po na ma-reverse daw yung amount na yon. Step number 3 naman guys, na gagawin ninyo, magre-request kayo ng card. Request a new card. Hindi na natin pwedeng gamitin yon. Kasi alam na nung taong na yon, lahat ng details mo, yung card number mo, CCV, full name mo, expiration date, alam na niya lahat, diba? So, hindi na natin pwedeng gamitin yun. Kaya dapat mag-request tayo ng bagong card. Pero actually, guys, i-offer din naman sa'yo yun ng BPI once na nakausap mo sila. Fast forward na tayo, no? Nangyari yun May 18, 2025, diba? Ngayon ay June 12. June 12, klaro ba? Ngayon, guys, ay June 12, 2025. So, ilang weeks na yon, parang 3 weeks na ata. Pagbalik ko ng Maynila, June 3, 2025, hindi ako nag-email or tumawag kay BPI. So, inantay ko na lang guys yung aking statement of account at na-receive ko siya June 9, 2025. Papakita ko dito guys yung aking statement of account.
Meron dyan, makikita ninyo yung USD nasa baba. Makikita nyo dito guys na walang reversed amount. 'Di ba? Ang cut-off niya is May 28. So ayun, naisip ko na, ay, ako pala talaga magbabayad ng 24,000. So hindi na at that time, sobra akong nalungkot. Kasi parang gusto ko lang umiyak kasi syempre malaking amount yun. Tapos, 'di ba, ikaw yung magbabayad. Like, hey, 5,000 nga lang, sobrang hirap na. What's more kung 24,000? Mabigat na yun sa bulsa guys, as ikaw yung magbabayad. Kaya talagang super lungkot ako na yun. But, eto nga guys, buti na lang tinawagan ko si BPI. Tinanong ko kay BPI, bakit hindi na-solve yung aking case. Sabi niya, okay ma'am, wait for a while, check ko lang muna. Tapos, ayun na, after 2 minutes, bumalik na siya. And then, sinabi niya sa akin na, ma'am, na-reverse na po yung amount. Sabi ko, oh my God. So, sabi ko, so okay po, nabalik po. Sabi niya, yes ma'am, dito po kasi is May 30 po. May 30 po nakalagay po, na-reverse na po yung amount. So, ibig sabihin, na-solve yung aking case, guys. At hindi ko babayaran yung 24,000 na yun. Talagang thank you, Lord. At thank you, BPI din. Dahil, nagawa nila ng action. Kasi yung sa aking statement of account, ang cut-off doon is May 28. Kaya hindi ko nakita doon yung reverse amount dahil magre-reflect pa lang siya sa next bill ko, which is July. Hindi ko nga makita kasi yung aking credit card, guys, dahil naka-block, kaya no display. Yun yung lalabas sa app ko. Yan, gustong-gusto ko i-share sa inyo to para talaga aware tayong lahat na maging maingat tayo. Alam nyo guys, marami din ako nababasa na pag ginamit nila yung card nila pambayad sa store, may iba daw na pinipicturean nyo. Ang sabi ng iba, natakpan daw yung CCV. Siguro next time ganun yung gagawin ko guys. Tatakpan natin yung CCV, di ba no? Kasi pag magbabayad tayo sa store, minsan kasi hindi naman sa harap, di ba, kukunin nila yung card, dadalhin nila doon sa cashier. And then, di natin talaga alam, baka yung iba dyan, yung masasamang loob, pipicturean siya, tapos magagamit na. Ayun lang guys, thank you sa panonood, and subscribe na lang din kayo. Dahil marami pa akong gustong i-share sa inyo, kaya kita-kita kits na lang sa aking next video. Thank you and bye!